Pero ilan tatay hindi naniniwala sa Word of God? Yan po isang malaking dilemma yan sa loob ng pamilya po pag hindi naniwala sa salita ng Diyos ang tatay po. Eh bakit ibang din naniniwala sa Lord pero pinagpapala naman? Oh yes, pinagpapala. Saan? Dito sa lupa. Pinagpapala ka pagdating sa material, pag pinagpapala ka pagdating sa pera, pinagpapala ka pagdating sa business mo. Pero paano yan pag namatay ka? Yung susunod na buhay. Dapat natin iintindihin yung susunod na buhay, mga kapatid. At ang preparation ng susunod na buhay, hindi pagkatapos mo mamatay. Dito pa lang. Buhay ka pa lang, ipe-prepare mo na kung yung papunta ro sa susunod na buhay po, which is the real life. Yung pong pinaka-life talaga, yun ang tunay na buhay po. Kasi ang buhay natin dito, temporary lang po. Yung susunod dyan, yun ang pinaghahandaan. At ang tatay ang dapat po naghahanda dyan. Kung pinaghahandaan po ng tatay yung future ng family, yung kanilang kinabukasan ng anak, ng pamilya po, walang masama. Pero siguraduhin mo rin, tatay, na handa mo ang spiritual life ng iyong pamilya, na pag silang sakali mawala at talaga mawawala, whether we like it or not, ay sigurado po na ang Diyos ang makakasama. Yun ang kailangan po natin. Aside from that, kailangan din sila na maturuan din po yan sapagkat ako nagsasabi sa inyo, malaking factor po pag hindi po sila nasanay pagdating sa spiritual. Na walang idea yung family tungkol sa spiritual. Hindi po, bra. Kanya nga si tatay ang dapat. Kaya ito sinabi ng Bible po sa Proverbs 3:5. Ito, ano sabi ganon? Lean not on your own understanding. Next verse, 7. Do not be wise in your own eyes. So, dalawa po yan. First, huwag ka raw sumandal sa sarili mong kaalaman. Pangalawa, huwag kang maging wise sa sarili mong konsepto. Hindi pwedeng konsepto mo, yung pananaw mo susundin. Hindi. Ang pananaw ng Diyos ang susundin natin.